Bigyan niyo po muna kami ng parang general idea kung gaano po ba kalawak itong mga nabibiktima or gaano po ba kadami, especially itong medyo high-tech na uri na ngayon ng scams. So, nung nagsimula ho tayo nung administrasyon na to, no, nung nasa DICT pa ako, nung pumasok ko kami, around 60% medyo nakakabahala na ng lahat ng crimes nangyayari with an ICT component. So, they are considered cybercrimes na. Nung etong panahon na to, we're at 85% na lahat yan cybercrime na, may cybercrime component. Even the traditional crimes, halimbawa yung nakita nating kidnapping, ang ginawang ransom, Bitcoin. So cybercrime na siya. Ngayon, sa larangan naman ng scam, nakikita natin on the rise siya kasi nga ho, nagagamit na pati yung mga social media platforms and various other platforms para mag-commit na scam. Even though we have laws, halimbawa na lang po yung SIM card registration law natin, nagiging ano na rin siya, parang obsolete kasi ang ginagamit na yung mga online messaging platforms na o kaya yung mga tinatawag natin na over-the-top services, Ma'am Ruth. Pero yung katulad yan, sinasabi mo, we have laws to protect, paulit-ulit yung paalala na maging mapanuri. Pero ang dami pa rin pong, parang pataas ba ang, yung sabi mo, from 60 to 85%, no? Ngayon kasi, ma'am, parang yung pinag-uusapan natin kanina, ang AI hindi lang nanggagamit para sa scamming. Ngayon, ang AI ginagamit na rin to profile kung sino yung bibiktimahin. So, kahit tech-savvy tayo, pinag-uusapan natin kanina. Minsan nga yung tech-savvy pa yung kasi yung security of trust nila mataas. Yung trust nila sa sarili nila mataas. So, may vulnerability doon pag sobrang overconfident ka naman. So, pinoprofile nila tayo, sino yung pwedeng biktimahin, ano yung mga posibleng scam na i-employ natin sa kanila. Kasi, tandaan natin, Ma'am Ruth, ang isang scammer, hindi na siya yung parang budol-budol lang, isa lang na script. Ngayon, dahil ano na sila, isa na lang silang malaking sindikato, iba-ibang script na. O pag nakita, si Aboy susceptible sa love scam, si Ruth susceptible sa commercial, travel scam. So, yun ang nangyayari sa atin yan. Pero they're committed by one of the syndicates lang. Kumbaga, nag-a-adapt sila kung sino yung talagang tina-target nila, no? Parang ganun. So, pero ngayon, ang nakakabahala nga kasi ay talagang mas nagbumuka na silang tunay yung boses, yung video. Yun ang sinabi ko kanina. Dati sabi nyo, parang malaman mo kung totoo o hindi, i-video call mo. Pero hindi nagagana yun ngayon. Hindi mo na pwede gawin yun. Kasi ngayon, hindi na lang siya basta maganda yung quality, hindi na siya real time na. So, ang nangyayari doon sa mga AI, ang tawag natin filters dito, filter na talaga siya. So, in real time, I can talk to you, magmukha akong isang babae, tapos iba yung boses ko. So, yung minsan, yung mga love scams, nakikala nila, ang ganda-ganda. Minsan nga, yung nagkukwentuhan tayo, Ma'am Ruth, artista pa yung tumatawag sa'yo. Tapos meron pa tayong na-document, yung wrestler daw, fiancé niya, asawa niya na, nagpakasal na sila. So, it's an elaborate scam, pero again, it's aided by AI right now. Whether it's the profiling, whether it's the deepfake, yung videos na yan, even the scripts, may agentive AI na tayo. So pag ganyan po, ano ba, like right now, binabanggit yung ginagamitan na ng AI, ano ang pinaka-common dito sa Pilipinas na mga klase po ng scams sa ngayon? So it's always yung financial scams pa rin, yung mga shopping scams natin. So ini-spoof nila yung mga products, akala mo sa kanila. So kasabay ng mga shopping scams na yan, yung delivery scams. So yun yung mga matataas ang bilang ng mga scams na nire-report sa atin, Ma'am Ruth. Pero nakikita din natin yung more advanced AI, like nung February, we launched a campaign against love scams. Doon natin nakikita yung power ng AI talaga, yung vast range nung pwedeng gawin ng AI when it comes to committing a scam. Kasi nga, gaya na sinabi mo, filter na lang sila. Akala mo, totoo na yung kausap mo. Hindi na talaga ubra yung video call. Kailangan, puntahan mo na talaga in person na talaga ang kitaan nyo ngayon, Ma'am Ruth. So yung task, ito din, pinag-usapan namin to before Holy Week, isa din sa common, yung mga, ganyan nga, yung mga staycation na akala mo tunay yung bahay, narerentahan mo, pati yung pagbili ng ticket. So, depende sa panahon, di ba? Ganun po ba yun? Ganun tama yun. Yung scams, so, depende sa anong pumapalo na scams within a specific month. Kaya kami sa CICC, yung digital literacy natin, yung awareness campaign natin, binabase rin natin ano yung mataas na scams na mangyayari ngayon. For example, eto last February was love scam. Etong March was online lending applications kasi na yung pambayad sa mga graduation fees, kung ano-ano.
sumunod, itong April, ito na yung mga vacation scams natin. Pinag-uusapan na ho natin yan. Kaya meron ho kaming campaign ngayon, yung Yes to Summer, No to Scammer. Yun yes, yung oo. educational campaign natin, yung awareness campaign natin sa CICC. Yung isang pinag-usapan natin halimbawa, para lang siguro alam ng mga kapatid natin na nakikinig. Halimbawa, itong isang nakita ko ngayon na yung video, pwede kang tawagan ng isang tao na ikaw, kunyari, akala ko si Yusek yung tumatawag sa akin. Paano po nila ginagawa yung ganun? Yung pala mang sa scam na. Paano nakukuha yung image? Paano? Kasi nabiktima po nito yung, sabi ko nga sa inyo, yung tita ko na tinawagan yung pinsan ko, pero yung tita ko na tunay, kausap niya, kaya alam niyang peke. Paano nakukuha yung video, yung mukha? So, unang-una nakita natin na binanggit natin kanina na yung profile sa atin, ginagamitan ng scam, ng AI. So, the next part is, may participation din tayo. Kasi tayo mga Pilipino, medyo oversharing tayo. Kakain na lang tayo, pipicturean pa natin yung pagkain natin. So, lahat ng bagay. So, ang dami nilang samples, ang dami nilang pwedeng ipasok sa AI para gayahin yung image natin. Even yung boses natin because Yun nga, yung mga videos natin, di ba? Minsan, pag nagva-vlog ka pa, yung vlog style na videos mo, dina-document mo talaga yung travels mo. So, maraming sources yung mga scammers na yan to get a sample for your voice and your image para magamit doon sa mga filters nila. So, anong ginagamit nila for that? So, tatawagan ka nila, tapos papakita nila yung mukha mismo, na yun mismo, pati boses? Yes po. Oo. So, what they do is parang, may kahalo pa rin na maabudo na, wala yung phone ko, pero I'll be calling you from this number. So, yun yung Tapos, kaya ngayon, kinukwentuhan natin kanina, tumawag yung totoong number habang nakipag-usap siya doon sa fake na, doon sa Kaya huli mo agad. Nahuhuli mo kaagad. Kasi nga, yun pa rin, yun yung isa sa mga red flags. If they veer away from sa mga totoong trusted numbers mo na, trusted sources mo na, magduda ka na. Diba, bakit mag-video call sa akin to na iba yung number? Pag ba sinabi na wala yung phone ko, di tawagan mo yung original phone. Doon ka, tingnan mo kung nawala talaga yung phone. Kasi to begin with, napapasok nila yung social media mo? Or how do they get those kind of information? So everything. First is parang yung iba minsan nanggagaling sa mga phishing. Yung pag, halimbawa, magsha-shopping ka, enter your name, your phone number, your birthday. Yun yung mga phishing natin, yung mga too good to be true. So that's one. Second, they also now use AI to troll and scrub your social media platform. So again, yung mga image mo, yung boses mo, nagagamit. At namamap out nila yung family tree mo. Namamap out nila. Kasi pag halimbawa, pinoprofile ka, hindi ibig sabihin ikaw ang biktima. Ikaw yung parang mark. Yung ang sasabi natin, ang mark, yung mga kamag-anak mo, yun yung mga bibiktimahin nila. Tatawag ka sa kapatid, sa nanay, ako si Ruth na 'di ba parang na-aksidente ko ganun. So it would always lead to something else. Yung isa pang recent na nakita ko naman, yung sa SSS. Paano nila kung hindi po kayo familiar, parang ginagawa ay sasabihan po kayo na dahil ayaw nyo nang pumila sa SSS, we can help you kung anong kailangan nyo, loan or whatever. Ito po yung app, tapos magkiklik, bibigyan ka, no? So, paano, kasi alam daw nila yung SSS number, di ba may mga ganun. Una, Yusek, paano nakuha yun, yung data mo? And then, paano nila ginagawa na napapasok nila yung phone mo because of that so-called SSS app? So, there are two things to sa question nyo, ma'am. Paano nila nakukuha yung details natin? So, remember pag meron mga hacking na nangyayari, na-infiltrate yung data natin. Itong data na to, pinagbibili sa black market. So, whether it's your SSS, GSIS numbers, your driver's license numbers. So, marami to and valuable to. Malaki ang binabayad ng mga. Kaya nga, ang alam natin, yung mga sindikatong to, marami talaga ang pera to. Unang-una, hindi mura ang AI. Pangalawa, hindi mura yung information. So, second part, paano nila na-infiltrate yung phone natin? The first part is pag-targeted. Pag, halimbawa, alam ko yung phone number mo, alam ko yung SSS mo, targeted talaga yan. The other part is yung parang shotgun approach. Pag may dumaan ka sa isa specific na lugar, tapos makaka-receive ka ng mga text messages, SSS, MMDA, LTO, bangko, kung ano-ano. Tapos may link. Red flag na yan. Kasi pinagbawal na ni COMELA at saka ng buong NTC na magkaroon ng link doon sa mga text messages natin. Second part is, parang yung mga, parang sobrang generic na, yung mga kababayan natin, pag wala naman akong kotse pero may ticket ako sa LTO. Sa raffle, pero hindi naman ako tumaya. Pero ang ginagawa ng kababayan natin, imbis na i-report sa amin kung saan nangyari to, dinidismiss na lang nila. So, importante rin na kahit hindi ko kayo mabiktima, i-report nyo para wala nang susunod. Kasi may matsatsambahan yan . Baka nga may ticket ako sa LTO
O baka nga, ay, nanalo talaga ako kasi nag-join ako sa raffle. So, may matchachamba talaga yan. But how can, yung question, yung isa pang question ko, paano nila makokontrol? Sabi pag nag-click ka daw nun, makokontrol na daw nila yung phone mo and to get into your bank or whatever. Tama po. Kasi Oo. yun nga yung sinasabi natin, don't click on those links na nandun. Again, una-una, pinagbabawal na ng NTC yan. Ibig sabihin, pag may link yan, scam na talaga yan. So, there are two. Una, yung mga spoof websites, medyo kaya mo pang kontrolin yan. Paano pag ang clinic mo link, yung gaya na sinasabi mo, Ma'am Ruth, na parang ito yung mga, it would gain access, it would give access to your devices, whether it's a laptop or a phone. So, makuklone na niya, makokontrol niya na, makukuha na yung details mo, even your banking details. Kaya minsan, nakikita natin, opisyalis na ho ng DICT, nakuhaan ng pera sa land bank, nakuhaan ng pera sa private bank. Talaga, taga-DICT? Oo. Kasi nga, nawala yung phone niya, tapos na-access yung phone niya. So, yung land bank niya, yung mga, kulang-kulang, 2 million na nawala sa kanya. Oh, wow. Oo. So, grabe din pala yung mismong technology nila ngayon na ginagamit na nila. Ano yan? Software? They have, what do they use? So, when you talk about yung mga sa AI devices, it's both software and hardware. Even naman yung mga IMSI catchers natin, your International Mobile Subscribers Identification Catcher, ito yung nagte-text blast sa atin kung para sa mga links. So, mahal talaga siya, Ma'am Ruth, ano? Sabi ko nga, and these syndicates really invest in their technology, in their hardware, para lang kasi mas malaki yung from the last data I got, the Southeast Asia ring alone is worth 3.5 trillion peso industry annually. Wow, trillion. Oo. So yun yung inaan natin. Yun yung kalaban natin na industriya. Pero dito tingin nyo dito sa Pilipinas, meron bang talagang Pilipino na sindikato o talagang it's a global or international ito, ring? May sila, they are part of the syndicates. Kasi remember, there are components, for example, whether it's the scam, may Pilipino na talagang makakausap ka, or they involve yung mga local payment wallets natin. Kaibigan naman natin to, and they're na talagang gusto rin nila solving to, sina GCash, sina Maya. Nagagamit yan para magkaroon ng payment do sa scam na yun Kasi ito convenient yung para sa tao. Ngayon, dahil because nga nagigipit yung mga payment wallets natin, nag-shift nila sa mga lesser known banks, yung mga bangko ang gagamit nila for online transactions. Yung kaninang paulit-ulit natin na pinag-uusapan, Yusek, yung profiling, paano nila ginagawa yun? Kasi paano kami din mag-iingat na kasi sinabi nyo, because we're oversharing. Kasi sabi ko, bakit yung isa kong tita, parang laging siya yung nabibiktima ng mga nahahack yung Facebook niya, yung messenger niya. Parang ganun ba talaga yun? Or dahil alam ba ng mga kawatan na talagang parang reckless siya or careless siya or something. So it's a combination of both. Oversharing, and because her profile was just to cavalier, parang masyado nga siyang hindi nag-iingat, nakikita yan. So it makes her a mark for various scams. I'm sure naman, Ma'am Ruth, hindi lang isang scam yun kasi minsan madadala ka na sa love scam. Pero dahil sa ugali mo, pwede ka rin biktima ng commercial scams, ng vacation scams, ng iba't ibang mga scams na yan. So talagang malalaman nila just because of what you're sharing on social media. Sino po ngayon ang seniors ba talaga yung pinaka-tina-target or pinaka-maraming complaints? Yun nga yung dati, akala natin seniors because they were tech adverse Ayaw nilang mag-adapt sa tech, so hindi nila malalaman. Pero nakikita natin, nag-shift na. Mas bata na yung mga common targets ngayon kasi tech-savvy sila, and it works against them kasi sila yung post ng post, sila yung gamit ng social media, sila yung gamit ng mga gadgets nila. And because of the lack of knowledge on how to properly use these internet platforms and the internet in general, nagiging vulnerable sila. Kumbaga parang iniisip, yung sinasabi mo rin about trust, no? Iniisip nila na, alam ko lahat to, maggagawa lang ako ng PIN or whatever password or something. Pero yung pala, sila rin talaga yung nabibiktima. Yes, and the data would show it. Nag-shift na ang pinaka-common victims is yung mga teenagers natin. Then second na yung mga 20 to 29 years old. Yeah. So pag ganyan, they can get it from Facebook or from your whatever social media accounts. Ano yung madalas na parang nagiging platform or even
messenger apps ba? Ano ba? Yep. Messaging apps, So no? Oo. nakikita natin na kinukuha talaga nito sa mga social media platforms natin. Hindi naman limitado lang yan sa Facebook. So you have your Facebook, you have your Instagram, you have your TikTok, and sometimes even X. Kasi yeah. even the context of the message, hindi kailangan pictures, hindi kailangan, but you're oversharing your thoughts, di ba? So napo-profile ka rin. Pero may kakaiba ba sa kultura nating Pilipino or sa psychology natin kung bakit, if you compare it to other countries, madami ba talaga tayong cases dito? Or Yes. So there are two traits of Filipinos na talagang tinitake advantage nila. One is masyado tayong oversharing and masyado tayong warm na kahit stranger. Di ba, yung mga hospitable talaga yung mga Pilipino kahit mga stranger. Welcome natin, kinakausap natin, engage natin. That's one. And second, I think masyado tayong pagdating naman sa love scam, masyado tayong yung family-centered tayo na may minsan yung pag-iiwanan na ng bus. Okay. Parang lagi nag-entertain. Parang nape-pressure sila. So, yun yung mga traits natin. And then, syempre, yung pagiging matipid natin, yung mga ibang kababayan natin, kailangan, may promo, yun lang ang bibili ko. Yung buy one, take 10. Mga ganyan. So, these makes, these particular traits of Filipinos make us vulnerable talaga. Okay, pero meron ba kayo, halimbawa yung binabagit nyo nga na financial scams, may figures ba kayo, Yusek, kung gaano karami na yung nawala, or, I mean... Well, we have the figures. Ang problema lang sa amin, Ma'am Ruth, alam namin yung kung anong data meron kami, kulang na kulang. Because nga, hindi nagre-report yung mga kababayan natin. Either nahihiya sila na nabiktima sila ng scam, or second, wala silang tiwala na may mare-recover pa. Pero yun nga yung gusto namin na because of the advancement siguro ng technology tsaka yung mga batas natin, meron ng FASA law, yung mga nabibiktima ng financial scam. Pag ni-report nyo kaagad-agad yan or maagapan natin, pwede pa natin mapahold at ma-recover yung pera. Kasi dati wala hindi mo na ma-recover. So now we're telling our kababayans, if you're vigilant enough, makapag-report ka kaagad, mapapahold pa natin yung funds na yan. What is that law again? Para lang, and what can you do with that law? Yeah, so it's the Anti-Financial Scams Act natin, yung AFASA law natin. So what this law does is it mandates all banks na pag halimbawa may financial scam, kailangan i-hold nila yung transaction pag ni-report ng mga law enforcement agencies natin yan. Both yung kung saan mo kinuha yung bank account ng biktima at kung sino yung pinag-transferan ng bank. So, again, there's that window that we can still recover. And more importantly, malalaman natin, it lifts that particular need na kailangan pa natin ng warrant sa korte, matagal. Yes, or kailangan ng proof na talaga nagkamali. Matagal pa yan. Alam naman natin, mabilisan dapat ang action dito. So, because of that law, yung BSP, may kapo na siya. BSP kapo, kaming ang CICC, ang NBI at ang SEC, pag nag-report kami sa kanila, we can get those details so we can go after these criminals. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.